the Lord. Yung bonsai, di ba? Ano ba? Mag-testimony sa Sige, sige. Kaya sa birthday ko na kasi. Amen. Alam niyo ba kung bakit yun ang kinanta ko? Nakapaborito ko. Bakit yan? Kasi hindi niyo pa ako masyado kasing kilala. Ngayon naman birthday ko. Papakilala na. Reveal. Reveal ba? Reveal. I-reveal ko na yung buhay ko. Revelation. Kasi talagang napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Amen. Sa dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay, napakahirap. Like one, kuya. Like one, kuya. Alam niyo ba nung dapat 2009, dapat pupunta na ako ng Canada. Kaso nagkaroon ng problema sa medical na nung sa medical check-up na-diagnose ako na nagkaroon na ako ng sakit sa liver. Yung iba na kakilala ko hindi pa nila nalalaman na ganun yung naging buhay ko. Siguro yung mga kapatid ko alam kasi siyempre pamilya ko, yung anak ko, yung dati kong asawa. Nahiwalay kasi ako sa aking asawa noong time na yun. Bali, siguro 99% ng mga bisyo naranasan ko. May isa lang hindi ako naranasan yung paninigarilyo kasi allergic ako sa usok eh. Pero yung sa buhay ko, naranasan ko ng sugal, sasabong ako. Bisyo, naging ano ako sa siguro sa ano ko na nangyari sa buhay ko. Nahiwalay ako sa asawa, napakaraming problema, nalulung ako sa bisyo, naranasan ko rin mag-drugs. 18 years old ako noon, nakatikim na rin ako ng drugs. Naranasan ko na hindi matulog, magdamag, napakasakit sa aking buhay. Naranasan ko na nung na-diagnose ako sa sakit ko, hepatitis B, bali na-center sa akin yung liver ko kasi apektado yun, nagkaroon ako ng liver cirrhosis. Stage 1 pa lang yung time na yun. Sabi ko, Lord, siguro nangyayari ito sa buhay ko kasi mahirap yung naging sitwasyon ko sa buhay ko. Nung time na yun, akala ko katapusan ko na talaga. Sabi ko, Lord, pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, napakabata. Napakabata ko pa naman. Saka may anak ako. Nahirapan ako ng time na yung bali. Excited ako nung kasi nakapasa na ako sa interview. Pupunta ng Canada. Sa Weston Bakery. Yung una kong apply. Sabi ko, Lord, siguro may dahilan na nangyayari sa buhay ko. Nung time na yun, may trabaho naman ako sa Mondinisin ako. 10 years ako. Libre ang hospitalization. Pero sabi ko, kahit libre pang ang medical ko, mahirap sa akin na kasi liver eh, tapos cancerous, stage 1. Nung time na yun, nasa edad lang ako kasi nakapag-Canada talaga ako. Umalis ako, year ako 34 years old. Ngayon 46 ako ngayong araw na to. Hindi ka po pang 46 brand. Mga na 45 eh. Nung time na yun, sabi ko, Ako pa rin isa. Lord, kayo na pong bahala sa buhay ko. Amen.
nagsisimba ako. Mag-attend ako sa mga gathering. Tapos nung time na yun, parang minsan pinaghihinaan ako ng loob. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo naman ako ngayon. Kasi nung time na yun, ang mga anak ko, 10 years old pa lang yung panganay ko. Yung bunso ko, 8 years old. Sabi ko, paano na sila? Kung ako lang mag-isa, okay lang sa akin. Kasi mga anak ko, iniisip ko nun. Hanggang sa nagkaroon ng medication, basta kumapit lang ako sa Panginoon. Nung time na yun, uminom ako, nag-maintenance ako ng gamot mo na yung Liberate. Yung, di ba may commercial sa TV na ano? Yung Liberate. Inano sa akin ng doktor ko. Bali, ang doktor ko noon, ano ako sa specialista sa Laguna, medical doctors. Tapos nirekomenda niya ako sa Lungs Institute sa Manila pa, napunta pa ako ng Manila. Yung nagtuloy-tuloy ang medication. 2009 may ano na ako eh. May working permit na ako papunta akong Canada. Hindi nga ako matuligawan ng medical ko. Sabi ko, Lord, baka hindi talaga kalog sa akin ng Canada. Gustuhin ko makapunta doon kung hindi para sa akin. Siguro kayo nang bahala. Kasi ako, trinay ko nang mag-apply, ganyan-ganyan. Kaso nagka-problema medical. Importante gumaling ako. Yung Canada, kung Canada, makakapunta naman ako kung tututusin ko. Kung talagang kaloob ng Panginoon. Hanggang sa 3 years ako nagkamutan, tuloy ang maintenance ko para sa atay. Kasi ngayon na-diagnose ako. Hanggang sa after 2009 ako dapat ng medication hanggang na-clear ako, nawala yung ano ko, yung stage 1 cancer ko sa liver. Gumaling ako. Nung gumaling ako, sabi ko, siguro may ano pang Panginoon para sa buhay ko. Kailangan pa niya ako dito sa mundo. Mission ka ba? May mission. May mission pa ako sa mundo. Gamitin ka pa ng Panginoon. Hanggang sa, kasi nga ng time na yun, marami akong kasama sa mga binisin na nag-a-apply. Yung iba nakaalis na. Ako naiwan, may medication ako. Hanggang sa gumaling ako, sabi ko, try ko kaya ulit mag-apply. Nag-apply ulit ako sa panibagong agency sa Golden Horizon ako sa Novaliches. 2011, nakapasa ako sa interview. Tapos nagtuloy-tuloy hanggang sa 2012, schedule na ako ng flight February 9, tanda ko pa. Nag-resign ako sa trabaho ko, 10 years ako, tapos nung binigyan ako ng separation pay ng Mondinissim, tapos yun ang ginamit ko na allowance ko papunta Canada. Ang ticket ko, libre ng amo ko. So, sinagot niya lahat ng gastos. Hanggang sa nakapagtrabaho nga ako ng time na yun. Nakarating ako ng Canada February 9, nakapagtrabaho ko ng hanggang sa nawala naman, nagka-problema ako. Yung nga nag-attend ako sa GIL sa Canada, sa St. Albert. Ako nakatira noong time na yun, St. Albert. Nung time na yun naman, nagtatrabaho ako, na-hold up na. Na-hold up naman ako, nagpakasyon ako ng Pilipinas, na-hold up naman ako. Yung cellphone ko nakuha, pinalo ako sa kahit hindi naman ako lalaban, pinalo pa rin ako. Ako na hospital na ako ng time na yun. Sabi ko, buti na lang, kahit nakuha yung pera ko, yung cellphone ko, nakuha. Buhay pa rin ako. Pasalamat ka rin ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, padalawang beses mo na akong nililigtas ang buhay ko. Tapos nung huli nga, hanggang sa nagka-problema ako sa Canada, nagka-recession, nagsara yung kumpanya. Tapos nagtago ako sa British Columbia, na 6 months sa farm ako nagtrabaho.
Nung time na yon, wala akong papel. Nagtago ako hanggang sa nahuli na ako ng pulis. Na-deport ako dito sa Pilipinas. Na-deport ako ng 2015. Hindi na ako nakaban ako ngayon sa Canada kaya hindi ako nakabalik. Hanggang sa nag-decide nga ako nung nagtrabaho muna ako sa Pilipinas ng 2 years. Butcher ako sa SM, Tagagayan ng Carmen. And then yung after nun, nagpunta naman ako ng Thailand, ng Malaysia, nagtrabaho ako hanggang sa makarating ako dito sa Armenia na dapat pupunta ako ng Moscow. Kasi may karelasyon nga ako sa Moscow na dapat pupuntahan. Nagka-problema. Stranded ka dito. Na-stranded ako dito gawa ng pandemic. Nung time na yung pandemic, yung pinito ko sa inyo sa nag-preach ako ng last Nung pandemic, nung time na nagkaroon ako na dito, stranded ako, depressed ako. Depressed ako, walang trabaho, pandemic. Ako, nagkaroon ng separation sa girlfriend ko sa Moscow. Depressed ako dito hanggang sa inatake naman ako. Na-stroke ako dito. Kay JC, hanggang sa Pangatlong buhay mo na to. hab nga ng katawan ko, hindi ko maigalaw. Paralyzed yung kalahati ng katawan ko, yung paa ko, yung ulo, kalahati pati paa. Sabi ko kay Daisy, hindi ko na kaya, baka pwedeng sumama ako sa ospital. Hindi ko na mas maigalaw yung isang kamay ko, pati paa ko. Akay niya ako. Inakay niya ako pa ospital. Hanggang sa, yung una namin pinuntang ospital, tinanggihan ako. Hindi daw nila, tinuro yung sa Ericoni nga. Yung kwarto ni Kuya Amante, sa Bukana, yung kasunod, yun ang naging kwarto ko ng 3 weeks. Minus, mild stroke. Sabi ko, Lord, Pangatlong buhay mo na. ito na naman ako. Sabi ko, kayo ng Lord ang bahala sa buhay ko. Kung gusto niyo na akong kunin, ready na ako. Sabi ko. Hanggang sa, yun nga, gumaling naman ako. Amen. After 3 weeks, nakalabas ako ng ospital. Hanggang sa, kapag pahinga na siguro mga 1 month, okay na ulit. Nagtrabaho na ako dito. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy lang ako. Hanggang sa okay naman yung trabaho. Yung nga nakilala ko si Pastor. Na-invite niya nga ako na dito magsimba. Doon pa sa Glendale dati. Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Sa dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Yung mga kaibigan ko akala katawa-tawa lang ako. Ganito lang ako. Siguro sa dami na rin mga bisyo na naranasan ko sa buhay. Palit-palit na rin ng babae, relasyon, dahil pagsubok sa buhay. Hindi pa rin ako pinababayaan ng Panginoon. Kaya, minsan hindi ko makikikwento yung ganitong buhay ko eh. Maski nahihiya ako na kasi minsan hinuhusgahan tayo. Pero ako patuloy pa rin sa Panginoon. Hindi pa rin ako nakakalimot magdasal. Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. Nandito ka na. Tuloy-tuloy ang buhay. Amen. Amen. Sorry, Lord. Kaya, minsan na, ganun din kayo. Amen. Amen. Hanggat malakas pa tayo. Amen. Wala. Amen.